Okay mga kababayan, Chris Gulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. At pag-usapan ho natin itong si Attorney Yusek Claire Castro ho ng PCO na kung saan ito ho si Senador Bato de la Rosa ay sinampal ho, nasampal ho ng katotohanan ho ni Yusek. About ho rito sa inilabas hong report ni Bobby Tiglao galing ho doon sa Beverly Police Beverly Station, no, na kung saan ito raw si Paulo Tantoco nag-cocaine, nagdroga, nagkalat daw yung mga cocaine sa mesa, andun daw yung girlfriend ni Sandro, andun daw si Elisa Marcos, nagja-jamming daw. Putik na mga report yan, putik na mga kwento, exaggerated, no? Anong klase mga paninira na ito para mga suntok na sa buwan? Pulburang video, Fidelix ko no, pulburang video, Fidelix ko no, ano pa, eto, tapos nung nakaraan mga anak daw ni PBBM, tsaka ni Felisa, nagdodroga raw sa harapan nila. Sus Mario Joseph. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Ito ho si Attorney Claire. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasa nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, sinunod ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may natitrick po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At Ito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, pinalalabas niya, kaya raw ino-open daw, binubuhay daw itong warrant niya galing ICC, pantapal daw ito sa issue ni Elisa Marcos at kay Paulo Tantoco. Sa kanya hindi naman gawa-gawang kwento yun. Di ba? Hindi naman gawa-gawang kwento yun eh. Totoong may ganung pangyayari. Ngayon ako nabubuhay. Kung nabubuhay dahil according kay Attorney Conti, hearing ni Digong sa September, after daw noon, may ilalabas ng warrant. Isa sa mga kaalyado ni Digong or suspect dito na kasama ni Digong sa war on drugs extrajudicial killing. After daw ng hearing ni Digong, kasi may hearing na gagawin si Digong sa September eh. According kay Attorney Conti sa isang interview sa DCMM, may lalabas after hearing. Sa palagay nyo, sino ba yung pinaka matunog sa usapang war on drugs extrajudicial killing na susunod kay Digong na malalabas ng warrant? Wala namang iba kundi si Senator Bato eh. At Senator Bato de la Rosa, isaksak mo na sa utak mo na talaga mabibigyan ka ng warrant. Bakit? Si Digong nga nabigyan, ikaw pa hindi. Ikaw ang nagpa-implement, ikaw ang PNP chief. Kung tutuusin, kahit nga nag-utos ang presidente ng war on drugs, nasa sayo kung papalaganapin mo eh. Dapat niya, cargo mo dapat lahat talaga yan dahil kayo ang nagpa-implement ng war on drugs at nagkaroon ng extrajudicial killing at ikaw ang namumuno sa Philippine National Police. Kaya tanggapin mo sa sarili mo na talaga mabibigyan ka. Si Digong nabigyan, ikaw pa. Tuloy natin. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, sorry. Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig
mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niya, nag-issue niya. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So, bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues. Dahil Ganyan ang style ng mga DD shit. Excuse me. Ganyan ang style ng mga DD shit. Ganyan ang style ho ng grupo nila. Kapag mga paninira, invento sa First Family, kay Felisa Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala sila. Kapag dito sa war on drugs, extrajudicial killing, mga ano rito kay Digong sa side nila, hindi sila naniniwala. Ha? Kapag si Digong nagsasabi ng ganito, ganyan-ganito, sasabihin nila, joke lang yun, hindi na kayo nasanay kay Tatay Digong. Pero pag dito sa administrasyon, niniwala sila. Diyan ho style nila, mga kababayan. Isipin mo, saan ka isipin mo ha, kung open-minded ka, i-analyze mo. Isipin mo, si Paulo Tantoco, magdodroga, ang daming cocaine doon, kasama yung girlfriend ni Sandro, kasama si Felisa Marcos. Saan jamming sila, gano'n? Ano yung makatambay sa kanto? Ano yung mga tambay sa kanto? Gagawin nila yung ganyan. At halimbawa lang, nagdroga si Paulo Tantoco. Ano ka nalaman ni Felisa nun? Anong pakialam sa mga ginagawang personal ni Felisa kay Paulo Tantoco? Diba? Ito naman si Senador Bato, hirap na hirap niyang sabihin, fake yan, ganito. Kasi, siyempre, laban sa administrasyong Marcos. Samantalang sa kanila, war on drugs, extrajudicial killing nila, as in talagang nangyari, legit. May issue talagang ganyan. May mga kaso talagang ganyan. Ha? Buti pa nga kay Paulo Tantoco, hindi ko naman sinasabing okay magdroga. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Pero kung tutuusin, yung kung halimbawa nagdroga si Paulo Tantoco, tumira ng cocaine, sarili niya lang ang inaano niya. Sinasagasaan niya doon. Hindi katulad ng war on drugs, extrajudicial killing nyo. Senador Bato, libo-libo na matay. Karamihan pa kabataan. Mga inosente. Pinainan na ng droga. Pinatay. never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin itong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng 4th solo ni President kasi meron daw po siyang personal
conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madilim niya po kung ano ang naging trabaho at magiging... Hindi raw pupunta si Senador Bato de la Rosa sa SONA. Wala namang problema kasi mga kababayan, sa SONA naman ho, ng presidente, ang SOP talaga dyan, iimbitahan ng lahat ng congressman, congresswoman, iimbitahan ho ang vice president, iimbitahan ho lahat ng senador. Ano yon? Actually, hindi mismo naman si President Bongbong Marcos ang nag-iimbita talaga personal dyan. Ano yan, yung kanyang mga tauhan. Kasi ano yan matik na yon. Kumbaga, kasama yun sa protocol, kasama yun sa rules na kapag nagsusona ang presidente, sa House, sa Senate, iniimbitahan talaga lahat. Ngayon, kung mayroong mga hindi pupunta, choice na nila yon. Ganun lang naman yon. Choice na nila yon. Katulad yung Vice President, iimbitahan din. Dapat talaga imbitahan yung Vice President. Pero choice na ni VP Sara yon kung hindi siya atin. Ganun lang yon. Pero hindi talaga mismo si Pangulong Bongbong ang nag-iimbita niya na personal. Hindi. Kasama sa mga yung gumagawa ng organize doon. Kasama sa mga pag-organize na imbitahan sila mga ganyan. Hindi talaga mismo si Pangulong Bongbong ang nag-iimbita diyan, personal. Hindi ganun yan. Kasama yan sa organize. Kasama yan sa paggawa ng plano kung yung SONA ni Pangulong Bongbong. Itong bagong magkatapusan ho ng Hulyo. Ganun lang yan. Senador Bato, kung di ka naman natin doon sa SONA, wala namang problema. Wala ka rin namang kwenta naman doon kahit di ka umaten. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.